Hello guys, it's me again, Krong TV, at sa video ito pag-uusapan natin ang isa na namang napaka-interesanting pangyayari patungkol sa ating paboritong manga at anime series na Boruto, Naruto Next Generation. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pinutin na rin ang notification bell upang lagi kang updated sa mga susunod na video. A, B, C, D 飛べちんたちんがスクラーパッパッカッカッカッカスクルパッパッパッエナパッパッパラパン好きや Sa video ito pag-uusapan natin kung gaano nga ba kalakas ang magiging anak ni Uchiha Sasuke at ni Uzumaki Karin. Parang dito is paano kung ang Uchiha at ang Uzumaki ay nagkaanak, ano kaya ang mangyayari? Ang Uzumaki at ang Uchiha ay isa sa pinakamalakas na angkan sa buong Shinobi World. Ang Uzumaki clan ay dating prominent clan sa Ushizugakure. Ang mga miyembro nito ay kilala sa pagkakaroon ng bright red hair at nagtataglay ng incredible strong life force chakra at ang kanilang siling prowess. Sa kabila ng pagbagsak ng Ushizugakure at pag-decline nga ng Uzumaki clan, hindi kailanman nabura ang kanilang angkan sa history dahil sa ang ibang miyembro nito ay lumipat nga sa Konoha at active hanggang sa 4th Great Ninja War. Ang Uzumaki clan ay nagtataglay ng strong life forces katulad na lamang ng pagkakaroon nila ng very long lifespan at matagal na pagtanda. Ang magandang example nga dito ay si Mito Uzumaki kung saan siya ay pinanganak bago nga maitatag ang Konoha at nabuhay nga hanggang sa panahon nga ng ikatlong Hokage. Bukod dyan, may kakayahan din sila na makasurvive at endure ng mga severe o malalang injuries. Dahil sa kakayahan nilang ito ay nagiging sapat ng rason upang nga sila ay makasurvive nga sa removal ng tail beast kahit na sila ay nawawalan ng lakas o nanghihina pagkatapos nito. Bukod dyan, nagagawa nga din nilang mapagaling ang iba sa pamamagitan nga ng consumption ng kanilang chakra, katulad na lamang ng ginawa ni Sasuke noon kay Karin. Pagdating naman sa angkan ng mga Uchiha, sila ay kilala sa pagkakaroon ng innate aptitude sa halos lahat ng combat-oriented skills at advanced growth. Meron din silang potent chakra quality at natural affinity sa fire nature transformation na kung saan hindi nga sila kinukonsidered na adult hanggat sila ay hindi nakakapag-perform ng Great Fireball technique. Pero mas kilala nga ang mga Uchiha sa pagkakaroon ng Dojutsu Kekkei Genkai na Sharingan, kung saan ginagamit nila ang Sharingan na ito para makakita ng chakra, makapag-cast ng iba't ibang genjutsu at higit sa lahat ay upang nga makakopya ng teknik ng kalaban. Ang Sharingan din na ito ay nag-i-evolve at nagiging Mangekyo Sharingan. Dahil sa mga katangiang ito ng Uchiha, sila nga ay napabilang sa 4 noble clans ng Konoha at kilala bilang the strongest clan sa Konoha, kung saan ay talagang mapapabilib ka sa taglay nga nilang kapangyarihan at ability. E paano naman kung ang dalawang angkan na ito ay nagsama, nagkaroon sila ng anak, gaano kaya magiging kalakas ang tao o ang ninjang ito? So ang gagawin nga nating mga magulang niya ay ang dalawang natitira sa angkan na ito, ang pure Uchiha na si Uchiha Sasuke at ang pure Uzumaki na si Karin Uzumaki, since ang dalawang ito naman ay mayroong pass at minsan na nga ring nagkasama sa iisang grupo kung saan ay pareho nga silang naging estudyante o kasama noon ni Orochimaru. Kaya naman mas reasonable silang dalawa na pagbabasehan natin. Since may mga nagsasabi naman na anak daw nila si Sarada, pero against ako dito Pero isang tabi muna natin itong si Sarada at gumawa muna tayo ng bago. Malay nyo, may tinatago palang anak itong si Karin at si Sasuke na makakatulong kay Sarada upang lumakas pa ang kanyang Sharingan. Pero syempre joke lang yon. So umpisahan nga na natin. So kapag nagkaroon ng anak si Sasuke at si Karin, siguradong ito ay magiging sobrang lakas, overpower o magkakaroon ng malahalimaw na kapangyarihan. So bakit? Kung matatandaan, si Karin ang natitirang pure-blooded Uzumaki, si Sasuke naman ang natitirang pure-blooded Uchiha. Kung magkakaroon man sila ng anak ay talagang kakatakutan ang batang ito. May mga nagsasabi na magiging mahina daw ang batang ito dahil ito ay magiging half Uchiha. Pero maaari ding hindi dahil maaari itong i-compensated ng Uzumaki heritage. Oo sige, sabihin na natin na ang batang ito ay maaaring magkaroon lamang ng standard Sharingan.
Pero kahit na ganito, siya pa rin ay magkakaroon ng very potent chakra dahil sa si Sasuke ay reincarnation ni Indra Otsutsuki. Bukod dyan, maaari din nitong mamana ang very powerful life force ng kanyang nanay na si Karin Uzumaki. Bukod dyan, maaari din niyang manahin ang large chakra reserve nito, vitality, tremendous stamina at ang napakalakas na healing ability nito. Maaari din siyang magkaroon ng affinity sa Fuin Jutsu at Fire Style o kahit na sa lahat ng nature transformation ay maaari din niyang taglayin, kabilang na dito ang Yin and Yang. Ibig sabihin, ang batang ito ay maaaring mas magiging malakas pa kung ikukumpara kay Sarada. Kahit na may mga nagsasabi na mahina itong si Karin, lagi nating tatandaan, si Karin ay galing sa Uzumaki clan na nagtataglay ng large chakra reserve na maaaring dahil dito ay magiging unlimited na ang paggamit ng anak ni Karin at ni Sasuke ng kanyang Sharingan or sabihin na natin na matagal niya itong magagamit. Dahil kung pagbabasehan nga naman natin itong si Nagato na nagtataglay ng Rinnegan, meron siyang sapat na lakas at chakra upang gamitin ang kanyang buong lakas at kapangyarihan upang wasakin ang Konoha. Nakalaban pa niya dito ang mga malalakas na ninja sa Konoha kasama na dito ang kanyang kapwa Uzumaki na si Naruto. At matapos ang laban noong nagamitan nga siya ni Naruto ng Tokno Jutsu, may sapat pa siyang chakra at lakas upang nga maibalik sa dati ang lahat. O baka may magsabi yan, syempre pure-blooded Uzumaki yan. E bakit si Naruto? Half-blood Uzumaki din naman siya, pero tignan nyo naman, meron siyang large chakra reserve. E paano na lang kaya kung ang half Uzumaki at half Uchiha pa, talagang magkakaroon siya ng malahalimaw na lakas, na ito ay maaaring isa nga sa dahilan kung bakit nga sa Boruto ay walang inilabas na bata na half Uzumaki at half Uchiha, dahil sa baka nga sa umpisa pa lamang masapawan na niya ang pinakabida dito, si Boruto. O sa mga nagtatanong naman po kung siya ba ay magtataglay ng Rinnegan, para sa akin, sa pagkakaintindi ko kasi, ewan ko lang po sa inyo pero sa akin kasi, ayon mismo kay Hagoromo, ang paraan upang nga makakuha ng Rinnegan ay maaaring ang manggaling mismo sa kanya o kaya ay ang pagsamahin ang chakra ni Ashura at ni Indra Otsutsuki, ang kanyang dalawang anak. Katulad na lamang ng ginawa noon ni Madara na noon ay reincarnation ni Indra at ni Hashirama na noon naman ay reincarnation ni Ashura. At sa case naman ngayon ni Karin at ni Sasuke, oo, sabihin na natin na reincarnation nga ni Indra itong si Sasuke. Pero si Karin ay hindi po reincarnation ni Ashura dahil si Naruto po ang reincarnation nito. Baka may magsabi dyan, bakit si Nagato na isa namang Uzumaki merong Rinnegan? Let me clarify po ang Rinnegan po ni Nagato ay galing po mismo kay Madara. So yan nga po ang maaaring maging katangian ng magiging anak ng Uzumaki at ng Uchiha. Pero kung kayo ang tatanungin guys, ano sa tingin nyo ang magiging lakas ng half Uzumaki at ng half Uchiha? Magkakaroon din kaya siya ng Rinnegan? I-comment nyo lang guys ang inyong kasagutan sa ating comment box. At dito na nga nagtatapos ang video ito. Any comment and suggestion, just comment down below. Thank you!